Noong 2015, isang sikat na terrorist group ang bumihag ng mahigit sa 70 inosenteng sibilyan sa isang rehiyon ng Northern Iraq. Ang akala ng mga terorista, walang may alam sa kasamaan nilang ginawa kaya kampante sila sa pinagtataguang compound na napapaligiran ng matataas na pader. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isang grupo ng highly trained Delta Force Rangers sa pamumuno ng isang magiting na opisyal ang paparating na upang pagbayarin sila sa kanilang mga kalapastanganang ginawa. Ito ang true story ni Sergeant Major Thomas Paine, ang kauna-unahang buhay na Delta Force Ranger na nakatanggap ng Medal of Valor sa Amerika dahil sa pagligtas ng 75 hostages sa Iraq. Mr. Goodbye! Si Thomas Patrick Paine ay pinanganak noong April 2, 1984 sa Batesburg, Leesville, South Carolina. Tulad ng kalimitan ng mga kalalakihang pumapasok sa sandatahang lakas ng isang bansa, pangarap din ng kanyang ama na isang police officer na sumapi sa military ang kanyang mga anak. At yun nga ang nangyari. Matapos na graduate si Thomas ng high school noong 2002, siya ay nagpa-enlist agad sa United States Military. United States Air Force naman ang pinuntahan ng dalawa pa niya mga kapatid na lalaki. Simula 2002 hanggang 2003, natapos ni Thomas ang kanyang Basic Airborne Course at Ranger Assessment Program sa Fort Benning, Georgia, USA. Sa loob naman ng 4 na taon, na-assign bilang rifleman si Thomas sa 1st Battalion, 75th Ranger Regiment ng United States Army, kung saan naging isang sniper team leader ang bagito. Sa loob ng 4 na taon na yun, nakitaan ng kanyang mga superior ng kakaibang sense of brotherhood at leadership si Thomas. November 2007, mula sa pagiging isang Special Ops member, agad naging instructor at team sergeant si Thomas. Bagamat tila malayo na agad ang narating ni Thomas, magsisimula pa lang ang tunay na bakbakan sa kanyang military career. Taong 2010, unang natikman ni Thomas ang mapait na realidad ng giyera sa Afghanistan. Habang nasa isang engkwentro sa pagitan ng kanyang pangkat na 1st Special Forces Operational Detachment o kilala rin sa tawag na Delta Force. Isang granada ang inihagis ng isang militante sa hindi kalayuan. Nang mapansin ni Thomas ang pampasabog, agad naman siyang lumundag palayo. Ganun pa man, dahil nasa loob pa rin si Thomas ng blast radius ng granada na 20 meters, nakapagtamo pa rin ang sundalo ng mga sugat sa katawan. Sa kabutihang palad, mabilis na nakarecover si Thomas sa injury at walang pagrereklamong bumalik sa battlefield matapos na makapagpagaling sa parehas na taon. Imbis na ituring ang injury bilang babala at banta sa mga darating pang misyon sa kanyang military career, hindi nagpatinag si Thomas at walang inurungang assignment anuman ang ibigay sa kanya. Sa katunayan, sa kabuuan ng kanyang career, na-deploy siya ng 17 beses sa iba't ibang malalaking military operations tulad na lamang ng Operation Enduring Freedom, Operation Iraqi Freedom at iba pa. At sa mga operasyon na yon, kasama siya sa kilabot ng US Army na Delta Force. Tinatag noong 1977, ang Delta Force ang isa sa mga units na tinatawag kung may kinalaman sa terorismo ang operasyon na ilulunsad ng White House sa isang partikular na lugar. Kaya naman piling-pili at salang-sala ang mga sundalong napapabilang sa tila berdugong unit na ito at ang mga tulad nga ng kalibre ni Thomas Paine ang swak para dito. Matapang, pulido at dedikado. Dagdag pa sa first-hand experience ni Thomas sa mga bakbakan sa Afghanistan, ilang mga survival, demolition at leadership trainings din ang kanyang natapos na naging dagdag dekorasyon at merit sa kanyang military resume. Patunay lang na kaya-kaya ni Thomas Paine maging one-man team kung hinihingi ng pagkakataon. At ang oras ngang yun, kung kailan tila susubukin ang pagiging isang magiting na sundalo ng US si Thomas Paine, ay dumating noong October 2015. Matapos sa mga umaatikabong bakbakan sa Afghanistan, si Sergeant Major Thomas Paine kasama ng ibang miyembro ng Delta Force ay naatasang mag-conduct ng joint operations kasama ang Kurdish Counter-Terrorism Group. Ang mga Kurdish ay isang minority na grupo ng mga tao sa Iraq na hindi sang-ayon sa paglawig ng terorismo sa kanilang bansa. Ang layunin ng Combined Joint Task Force na ito ay tuluyang puksain at sirain ng militanteng teroristang grupong ISIS. At ang operasyon ngang ito na kinabilangan ni Thomas ay tinawag na Operation Inherent Resolve. At para sa joint operations ng Delta Force at Kurdish Counter-Terrorism Group, hindi sila papayag na karahasan at terorismo ang mananaig, partikular na noong araw ng October 22, 2015. Naatasan ang unit kung saan kabilang si Thomas na palayain ng mga inosenteng bihag ng mga ISIS sa Iraq.
Tinatayang mahigit sa 70 katao ang nakakulong sa isang complex base sa reconnaissance operations na ginawa at mamamataan sa paligid ng complex na may mga malalalim na hukay na gagawing mass graves ng ISIS para sa kanilang mga bihag. Dahil dito, na-realize ng unit ni Thomas na kailangan nilang umaksyon ng mabilis bago pa man mapunan ng mga hukay na yun ng mga inosenteng katawang damay lamang sa sigalot. Matapos ang marahan at metikulosong pagpaplano, agad-agad na sumampa ang pinagsamang puwersa ng mga Amerikano at Kurdish sa mga CH-47 Chinook helicopters patungo sa kanilang target location, ang Kirkuk province sa Iraq. Sa kalaliman ng madaling araw, matagumpay na narating ng joint forces ang lokasyon. Bagamat katahimikan ng kadiliman ang tumambad sa kanila, isang maingay na plano ang kanilang naisip upang makapasok sa compound at sorpresahin ang kanilang mga kalaban. Unang kumilos ang Kurdish na tropahan para simulan ang kanilang pagpasok sa loob. Ang kanilang plano, pasabugin ang entrance door na naturang gusali gamit ang kanilang C4 explosives. Ngunit matapos ang unang attempt, tila hindi agad sila kinampihan ng panahon at hindi tuluyang nasira ang lock ng pintuan. Dahil dito, naalarma ang mga militanteng ISIS. Ang dapat na surprise attack na gagawin ng Delta Force at mga Kurdish ay napalitan ng matindi at umaatikabong engkwentro. At sa gitna ng putukan, napilitan ang unit ni Thomas na gumamit ng hagdan at umakyat sa bubungan ng gusali upang makahanap ng entry point para gawin ang kanilang misyon, ang iligtas ang 70 mahigit na Iraqi hostages sa loob. Sa kanilang pag-akyat gamit ang hagdan, tila naging easy target ng mga terorista ang mga sundalo sa naturang gusali. Sa katunayan, ang isang sundalo ng Delta Force na si Master Sergeant Joshua Wheeler ay malubhang nasugatan bago pa man sila makaakyat at makahanap ng lagusan papasok ng gusali. Sa kanilang pagpasok, napilitan na magpaiwan ang isang medic para bigyan ng paunang lunas ang kasamahan ni Thomas na sugatan. Ngunit ayon nga sa kasabihan, the show must go on. Nagpatuloy ang tropahan sa building habang tuloy din ang putukan na nagaganap sa labas nito. Sa pangunguna ni Thomas Paine, matagumpay nilang na-locate ang unang 37 na mga hostages sa loob ng gusali sa kabila ng iilang resistance na kanilang na-encounter sa loob mismo ng building. Sa kabutihang palad, wala nang karagdagang injury na natamo ang sinuman sa hanay ng Delta Force at Kurdish counter-terrorism group na nasa loob. At nang marating nila ang silid kung saan pinagsisiksika ng mga kawawang bihag, agad kinapkapan at verify ni Thomas isa-isa ang mga yon. Baka sa mukha ng mga bihag ang tuwa at kaginhawaan nang makita nila ang mga Amerikano magliligtas sa kanila. Ngunit para sa mga kasamahan nilang nasa kabilang bahagi ng building, ibang istorya ang kanilang natunghayan. Buhat ng isang report galing sa kanyang radyo, nalaman ni Thomas na kailangan ng agarang backup ang kabilang unit sa kanilang operasyon. Ayon sa kanyang narinig, bukod sa tila hindi nauubos na bala mula sa mga kalaban, mga granada at ilang mga suicide bombers ang lumalapag sa kanilang lokasyon. Walang sinayang na panahon, agad na iniutos ni Thomas ang karamihan sa kanyang mga kasamahan na sumama sa kanya at bigyan ng suporta ang kabilang unit. Gamit-gamit ang hagdan, muli silang umakyat sa tuktok ng gusali upang mag-provide ng cover para maka-advance ang kanilang mga kasamahan sa baba. Bagamat nakakuha sila ng advantage mula sa kalaban, na-reveal naman nila ang kanilang mga posisyon dahilan upang halos dumaplis ang mga bala sa kanilang mga tenga. Ngunit hindi lamang bala ang kanilang kailangang problemahin sa mga oras na ito. Dahil sa mga sunod-sunod na pagsabog dala ng mga granada at suicide bombers, mabilis na kumakalat ang apoy sa loob ng gusali at tinutupok na ang ilang mga silid doon. Kailangan na magpadali ng mga sundalo na iligtas sa mga natitirang bihag sa loob, kundi maaari silang mamatay sa suffocation o kaya naman ay malitsyon ng buhay sa loob ng kulungan. At sa puntong ito, tila na-activate ang super soldier mode ni Thomas Paine at talaga namang nag-pay off ang sandamukal na training na kanyang napagdaanan. Sa loob lamang ng ilang segundo, tila kumilos ng mag-isa ang katawan ni Thomas. Matapos na makapag-establish ng posisyon ng kanilang puwersa, agad-agad siyang pumasok muli sa unang palapag ng building. Sa kanyang paglapag, nakita niya ang silid kung saan pinagsiksikan ng ISIS ang kanilang mga bihag. Sa gitna ng makapal at maitim na usok, agad siyang lumapit sa silid at nakita na ang lock na gamit ng pinto ay ang parehas na lock na kanilang na-encounter sa entrance door ng gusali. Alam ni Thomas na wala nang sapat na oras para tumawag pa ng kasamahan at magplano kung paano papasukin ang silid. Kumakalat na sa loob ng gusali ang toxic na hangin na maaring kumitil, hindi lamang ng mga hostages na nagsisiksikan sa loob, kundi pati na rin ang sarili niyang buhay. Ilang sandali pa, kahit na panay ang malubhang pag-ubo, dala ng usok at maduming hangin, binuksan niya ang pinto gamit ang bolt cutter, buo niyang lakas na pinisilyon. Agad naman bumigay ang lock at bumulaga kay Thomas ang mainit at makapal na usok. Dahil dito, kinailangan niyang sumilip sa isang bintana upang makakuha ng malinis na hangin.
Ngunit isang hingang malalim lang ang kanyang ginawa at agad siyang bumalik sa loob. Nagulat si Thomas sa kanyang nakita at mayroon pa palang isang pinto na may parehas na lock sa loob. Sa kabutihang palad, sinundan siya sa loob ng ilan pang miyembro ng kanilang joint forces. Dahil sa kanilang tulong, matagumpay na nabuksan ang ikalawang pinto at dali-dali nilang pinalabas sa safety ang mga bihag na nasa loob. Mabilis rin nilang sinwip ang mga katabing kwarto doon upang masiguradong walang resistance na maaaring manggaling sa likod. 30 bihag lamang ang bilang ng kanilang naligtas mula sa silid na yon. Ngunit bago pa man makapag-proceed para hanapin ang iba, isang balita ang kanyang natanggap sa radyo. Unti-unti nang nagko-collapse ang building at in-order na ng HQ na umalis lahat ng Delta Force at Kurdish fighters sa loob. Dahil alam ni Thomas Paine na mayroon pang natitirang mga bihag sa loob ng nagko-collapse na building, nagboluntaryo siya at sinaalang-alang ang sariling kaligtasan upang hanapin ang mga natitirang ISIS hostages. Kahit halos wala na makita at hindi na makahinga dahil sa kapal ng usok, hinalughog ni Thomas ang bawat silid sa loob ng gusaling yon. Hanggang sa may naririnig siyang komosyon sa isang silid, kaya agad niyang sinipa ang pinto at dito ay namataan niya ang nagsisiksikang mga hostages na inuubo-ubo na sa usok. Dala ng kanyang training at mabilis na pagkilos, agad-agad niya namang nailabas ng building ang mga bihag nang walang anumang natamong injuries. Ngunit matapos na mailabas ang huling hostage, pumasok ulit si Thomas upang i-double check kung mayroon ba siyang na-miss o hindi nakitang hostage sa loob. Ayon sa kanyang mga kasamahan, parang superhero si Thomas na sumuong uli sa usok at apoy na walang pag-aalala sa kanyang sariling kaligtasan. At lumabas itong muli upang i-confirm na wala nang naiwan sa loob. Wala pang 1 minuto mula nang siya ay makalabas, ay siya namang tuluyang paguho ng malaking bahagi ng gusali. Matapos maklear ang building, agad na inireport ni Thomas sa kanyang mga superior na ready for extraction na ang kanilang joint forces. Ngunit mayroon pang isang problema. Para makasakay sa mga extraction helicopters, kailangan nilang makalagpas at magapi ang puwersa ng mga ISIS na nakaabang sa kanila sa labas ng gusali. Dahil dito, sa pangunguna ni Thomas, pinaligiran ng Delta Force at Kurdish forces ang mga hostages na parang human shield upang mapanatiling safe ang kanilang mga nailigtas papunta sa mga helicopters. Hindi pa man sila nakakasampung hakbang papalayo. 7 ISIS members agad ang humabol at nagpaputok ng bitbit nilang submachine gun at AK-47s. Mabuti na lang at nakapag-cover sila sa isang malapit na lumang gusali. At dito, ginantihan nila ng rocket-propelled grenades at machine gun fire ang kalaban. Nakakaganti pa ito ng putok nung una, ngunit isa-isa ring nalalagas sa ginawang counter-offensive ng mga Kano at mga Kurdish forces. Sa puntong ito, nakita ni Thomas ang kasamahan niyang si Joshua Wheeler na malubhang nasugatan sa umpisa ng operasyon at napansin niya na matindi ang sugat na natamo ng kaibigan. Kaya sinabihan niya ang medic na unahin ito sa pagsakay sa susundong helicopter. Bagamat umuusad ng marahan, napansin ni na Thomas na natatakot at nabibigla ang mga Iraqi hostages sa bawat pagkalabit nila ng gatilyo. At dahil malapit na naman sila sa kanilang extraction point, inutusan ni Thomas ang kanyang mga kasamahan na itigil ang kanilang pagpapaputok upang bumilis ang kanilang progress. Mabuti na lamang at walang ni isa sa kanila ang nakapagtamo ng injuries at lahat ng mga hostages, maging mga Delta Force at Kurdish counter-terrorism group ay nakasampa sa Chinook helicopter. Ayon sa mga Iraqi hostages, bagamat siksikan muli sa iisang pwesto, hindi naman hukay ang naghihintay sa kanila kundi panibagong pag-asa na dala ng Delta at Kurdish forces buhat ng pangunguna ni Sergeant Major Thomas Paine. Sa katapusan ng operasyon, 75 hostages ang kanilang napalaya habang 20 ISIS fighters ang kanilang napatay. At para sa katapangan at kabayanihan na kanyang ipinamala sa operasyon, ginawaran ng Medal of Honor si Thomas Paine noong September 2020 ni President Donald Trump sa White House kasama ang kanyang asawa at mga kamag-anak. Siya ang kauna-unahang buhay na Delta Force member na nakatanggap ng Medal of Honor Award. Sa kasamaang palad, ang kasamahan niyang si Master Sergeant Joshua Wheeler na natamaan ng bala sa kanilang pagpasok sa gusali ay hindi rin tumagal at binawian ng buhay. Ginawaran siya ng Silver Star. Sa ngayon, si Thomas Paine ay nagsisilbi pa rin sa US Army bilang opisyal at trainer at naninirahan sa North Carolina sa Amerika kasama ang asawa at 3 anak. Marami na rin ang lumalapit sa kanya upang ilathala sa libro at isa pelikula ang kanyang naging kabayanihan sa Iraq. Patunay lamang ang kwento ni Thomas Paine na sa kabila ng kasamaang nababalitaan nating nagaganap sa mundo ngayon, may mga tao pa ring mabubuti na handang ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kaligtasan ng iba. Kung ikaw ang nasa ganong sitwasyon, gagawin mo rin ba ang kabayanihang ginawa ni Thomas Paine na bumalik pa sa isang nasusunog at paguho ng gusali upang mailigtas ang buhay ng iba?
O ikaw ang pinakamabilis na tatakbo palabas habang nagsisisigaw? Boy Scout lang ang pinangarap ko. Ba't nga ba ako nagsundalo? Huwag magkatubiling mag-share ng inyong mga opinion sa comment section sa baba. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.